may tanong ako, medyo sensitive. Eto, focused ka ba masyado na magpuna ng mga pagkakamali ng ibang tao? You're always looking over your shoulder. Mali na naman. Ay, nako, mali. Ay, nako, mali na naman yung ginawa niya. Nako, bakit ba? Para kang gumagawa ng listahan ng mga pagkakamali ng ibang tao. Kaibigan, kailangan pigilin na natin yan. We need to stop. I'll tell you why. Number one, it's a distraction. Imbes na ang pinupuntahan mo, yung gusto mong, yung pangarap mo sa buhay, yung tawag ng Panginoon sa buhay mo, puna ka lang ng puna. Pangalawa, alam mo, galing yan sa insecurity. You want to prove yourself that you are better than others. Today, in this video, I'm gonna share with you the cure to this disease. Kwentuhan ko kayo, minsan inibita ako sa isang parokya para mag-preach. So nandun ako sa first pew, no, naghihintay na tawagan yung pangalan ko. May babae na lumapit sa akin, tumabi sa akin, tapos binulungan ako. Sinabi niya, Brother Bo, ang dami mga batang gustong makinig sa'yo. Tingnan mo, Brother Bo, pakisingit mo naman sa talk mo na huwag silang magsuot ng sleeveless sa misa. Tapos, sinabi niya to, nagkwento. Isang araw, pumunta ako sa simbahan, may nakita akong isang babae. Naka-miniskirt. Miniskirt, Brother Bo. Nakaluhod, nagdadasal. Ay nako, hindi ko mapigilan sarili ko. Lumapit ako sa kanya at sinabi ko, excuse me, yung damit na yan, pwede yan sa party. Hindi sa simbahan. Ayun, tumayo. Umalis sa simbahan. Buti naman. Nung sinabi niya yun, natapos na yung kwento, tinawag na yung pangalan ko. So pumunta ako doon at nag-preach na ako. Kaya lang, bigat-bigat ang puso ko. Kasi iniisip ko yung babaeng nag-walk out, nag-umalis dahil sa sinabi ng babaeng ito. Alam mo, yung wala namang mali sa kanya eh. Gusto niyang gumanda at umigi yung pananamit ng mga tao, may respeto sa misa. Gets na gets ko yun. I encourage people to do that, to dress properly. Okay na okay yan. Ito yung problema ko, yung priorities niya. Kasi iniisip ko, ano kaya? Kaya bigat na bigat ang pakiramdam ko yung babaeng nag-walk out. Kasi, ano kaya? Baka ang tagal-tagal na niyang hindi nagsisimba. Ang tagal-tagal na. Siguro, baka nawala yun sa landas. Hindi natin alam, di ba? Baka broken-hearted. Baka nag-away siya ng, hindi ko alam, no? Na kanyang mga magulang. Baka pumasok sa simbahan para hanapin si Jesus. Kaya lang, imbes na si Jesus ang makita niya, nakita niya isang tao na mas sinusukat pa yung haba ng kanyang skirt kaysa yung ano yung kalagayan ng kanyang puso. Baka sugatan, baka nangangailangan ng kalinga, baka nangangailangan ng dasal. Ang tiningnan, yung pagkukulang. Ang tiningnan, yung maaring kasalanan. Kapatid, alam mo si Jesus, pag tinitingnan ka, marami naman tayong kasalanan, di ba? Marami naman tayong kahinaan. Pero pag tinitingnan ka ni Jesus, hindi kahinaan ang nakikita niya. Ang tinitingnan niya, ikaw. Kaya nga nung sinabi ni Jesus yan di ba? Pag meron kang 100 na tupa, yung isa na wala, ang mabuting pastol, hahanapin niya yung isa, iiwanan niya yung 99. Ito yung problema natin sa simbahan dahil puno yung mga misa, at least pre-COVID, pre-pandemic, punong-puno lagi yung misa, yung simbahan. Akala natin okay na okay tayo, kapatid, statistics-wise, 15% ng Katoliko na lang ang nagsisimba regular. 85% ng mga Katoliko hindi na nagsisimba ng regular yan.
Anong dapat natin gawin? Gusto natin maganda yung pananamit ng mga tao, pagpasok sa simbahan. Okay nga yan eh. Priorities lang. Yan ba ang importante? Oo, importante yun. Pero anong mas importante? Yung 85% na hindi na nagsisimba at kailangan mahalin. Kailangan i-reach out. Kailangan hanapin at sabihin, balik ka na kay Lord. Uy, si Lord, siya ang lunas, siya ang kagalingan, siya ang pag-ibig at kapayapaan na hinahanap mo. No? At ganun si Jesus, di ba? Kumain siya sa mga tax collectors, sa mga prostitutes, yun ang mga kaibigan niya. No? Isipin mo yun, Hindi niya nakita yung kasalanan nila, ang nakita niya sila. Our gospel for the day is exactly that. Yung mga apostoles, may ginawang prohibited according to the Pharisees, kumain sa Sabbath. They were passing through a field. Tapos, ayun, sinabi ni Jesus, ano man priority mo? Yung tao o yung mga ritual? Okay naman yung ritual, importante yung ritual. But man is Lord over the Sabbath. Mas importante yung tao. I want to pray for you na pag nakita ka ng mga tao, makikita nila si Jesus. Mararamdaman nila yung pag-ibig ng Panginoon. I'll pray for you now in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Lord, bless my friend. Bless him, Lord, right now. With light, with love, with peace, with joy, with care, with concern, that people will see and experience Jesus through this person. Amen and amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Salamat sa mga full-time supporters. Kung hindi ka pa supporter, come and join our ministry. Support the ministry. Click the link that says support now. Salamat sa mga nagpapadala ng stars. God bless you. I will see you tomorrow.